yung mga kwento mo bilang isang vlogger na medyo difficult, na medyo mahirap bilang isang vlogger? Siguro now, I realize, kasi para naman tayong mga producer na parang we really have our own channel. Na yung vlog namin, maging inspirational Totoo siya. naman. More than anything else. Sino ka ba bilang isang ina? Sino nga ba ang isang Snooki Serna bilang isang nanay sa loob ng bahay? Kung ano yung hindi ko naranasan, I made sure maranasan ng mga anak ko. Yung normal na ginagawa ng kabataan. As long as, of course, nasa mabuti. Diba? Everything in the right perspective, Tito Marley. Isang direktang tanong, na-trauma ka ba? Sa paanong paraan, kailan? Sa tuwing pagkikwento nga lang sa'yo nito ngayon, I'm getting a bit emotional about it. I appreciate the attention, pero yun parang nag-swarm sila sa akin. Parang natakot ako na talaga gusto ko nang umiyak. Siyempre, for me, parang masakit din pakinggan. Diba? As a kid na binubuo mo pa lang yung self-esteem mo, pero meron ng comparison. Snooki, marami ka na rin namang naranasan, marami kang dinaanan. Ilang beses ka na rin nasaktan. Sunod-sunod, nangangarap ng isang pag-ibig, pagmamahal. Pero at the end of the day, lagi kang talunan, lagi kang iniiwang luwaan. Hindi ka pa ba nagsasawang magmahal? Kasi napagod na rin ang puso ko. Nasaktan ng maraming beses, nasugatan ng maraming beses. Ayoko na. Snooki, ikaw mismo nagsabi, isinalarawan mo si Ricardo Cepeda bilang isang mabuting ama. Naging mabuting asawa, good provider. Question ko lang, ano reaction mo lang nung magkaroon siya ng problema nang siya ay kunin ng ating pamalaan para ikulong? Yung puso ko parang binibiyak, pinipiga at durog na durog talaga dahil sa pagsisisi because of the realization that I did a stupid mistake, to say the least, na hindi ko na pwedeng bawiin. Ang laban naman sa mundong to is not only of flesh and blood but also of principalities. You know, nabulungan ako ng kalaban na walay mo na yung asawa mo, kaya mo namang buhayin yung mga anak mo, kaya mo naman may pera ka naman, sikat ka naman Yung mga panahon na naghiwalay kayo, naiwan ang dalawang bata, si Sam at saka si Sachi, bilang isang ina, paano mo sinagot yung mga tanong nila? Where's my dad? Ay, iyak ako. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Yes! Nako, magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung anumang oras dumarating sa inyo, umaga, tanghali, hapon, madaling araw. Basta tutok lang kayo lagi dito sa nag-iisang programang mamahalin ninyo at higit sa lahat, tututukan ninyo. Eto na naman po, mayroon na naman po tayong panibagong putahe, kakaiba. Isang veteran actress na nagmula sa pagiging child actress na kung saan ay commercial model at the same time ay mabuting ina ng kanyang mga anak. Abay, sino pa ba ang kinilalang nagmamay-ari ng blusang itim? Miss Snooki Serna. Thank you, Tito Morley. Kailangan tayo mag-embrace pero ang mga makeup natin masisira. So, ganun lang. Ganun lang. Tito Morley, I would like to congratulate you dahil napaka-successful nitong vlog mo. At ikaw din, kinocongratulate din kita. Pinanunod ko. Ayan ang iniintay ko. Maraming salamat, Tito Morley. Snooki Serna channel po. Pagkagaling niyo po dito kay Tito Morley, tumawid po kayo sa akin channel, mga friends. The Snooki Serna channel po. Total na papag-usapan natin ang pagbablog. Snooki, kailan nag-start ang pagiging vlogger mo? Paano siya? Matagal ko ng pangarap maging vlogger, Tito Morley, diba? Nasarap makiuso sa mga kabataan ngayon. Tsaka this is the way to closer nga to the people, to the young generation. Pero for some reason or another, hindi ako matuloy-tuloy. But nung nag-pandemya, nag-start ako actually nung pandemya, 2020. Doon ako kami ni Bam Salvani. Hi Bam, my friend, Direct Bam Salvani. My director also sa vlog. Doon kami nagsimula 2020. Tapos, hindi lang namin nailabas until 2022. Doon nag-start na. Pero pandemic time pa din yun, di ba, Tito Mars? Ayun, doon na nag-start. Nagtuloy-tuloy na from there. And sa awa ng Diyos, thank God, wala pang 1 year kami. First month pa lang yata, nag-silver button na ako. Kaya maraming salamat po, my friends. At na-monetize na. Thank God, na-monetize na. Kaya don't skip the ads. Pati din po dito kay Tito Morley, alam niya na.
Tumatanong lang kita, Snooki, bilang isang vlogger. Ano yung mga kwento mo bilang isang vlogger na medyo difficult, na medyo mahirap bilang isang vlogger? Ako, Tito Morley, siguro now I realize, kasi para naman tayong mga producer na parang we really have our own channel, Tito Morley. So, mahirap yung maghanap ng guest. Yung nag-iisip ka na ng magandang content, yung content na ilalabas mo, that will be interesting, but at the same time, hindi naman nagko-compromise. Kasi ang sa akin, trust nung show namin, ang aming purpose above all else is to be used of God. We're hoping, it is my prayer, Tito Morley, na yung vlog namin maging inspirational Totoo siya naman. more than anything else. At nakapapanood ko yun, yung mga Thank vlog you, Tito mo. Morls. And ang gusto ko nagpupurihan ho kami ngayon pagbigyan niyo po kami. Oo. Pero hindi showbiz ito. Talagang ang gusto ko sa'yo, Tito Morley, is that hindi ka bastos magtanong. Kasi may mga ibang vlogger, aminin na natin, para lang kumita ng pera, bastusan Ay, na. wag naman ganun. Huwag naman ganun. Kasi maniwala tayo sa karma. And karma is a bitch, di ba? And we are children of God. If you are professing na gano'n na tayo ngayon, kailangan behave ng ating mga kalakaran sa buhay, di ba, Tito Morls? Sino gumagawa ng mga, nag-iisip ng mga content mo? Tito Morley, alam mo ba, it's team effort. I thank God that I have a very good team behind me, working with me, not for me, but with me, headed by Direk Bam Salvani. Tapos meron ako team of young people, young blood na napakaganda ng mga ideas din. But mostly, I give the credit talaga kay Direk Bam. Direk Bam is a great editor, a great writer, but it's not about him, it's about me. Ako ay talagang nanonood po ng mga vlog ni Snooki Sir na. At minsan napapansin ko, natatagalan siya sa pagpo-post niya. Anong dahilan? Minsan naiinip ako na, walang pa si Snooki. Anong dahilan? Hindi nakikiramdaman namin. Sabi namin, minsan sa editing kasi we want it to be perfect eh. So medyo, yan yung mga ano natin, yung mga birthing pangs natin, birthing pains natin. Pagka naglalabas tayo ng isang episode, minsan parang may last minute revision. Pero si Direk Bam naman, hindi siya nagla-last minute. Talagang, ano yan si Bam, it will be about you, no choice, Bam. Ito interview sa'yo to. Ano yan yung gusto niya talaga lahat dito. Kaya lang, syempre, we're human, nahuhuli sa mga kailangang last minute, ayusin bago ilabas. So yun ang nagiging cause ng delay. At saka tinitimpla namin kung anong araw talaga kami gustong panoorin ng ating mga kaibigan, ng ating mga viewers. Na-realize ko na ako, ang day ko is Fridays. Friends, every Friday po ako. Snooki Sir na channel. Of course, sa iyo nga, Tito Morley. Because long time coming na ito. Isa ka sa mga kaibigan kong reporter, journalist, na sabi natin na respected sa industriya. Salamat po. Because you have been consistent. Sa panahon kasi ninyo, nung panahon ni Vilma Santos at Nora Honor, may superstar, may star for all season. Fight sila. At nung panahon naman ninyo, fight din kayo. Close talaga rin kayo. Very tight ang laban ninyo. Sharon Cuneta, Marcelo Soriano, at ikaw. May mega star, may diamond star, may eternal star. Okay, bakit eternal star? Hindi ko nga malaman kung bakit ba eternal star ang... Actually, meron pa nga noon, if I remember right, ito Morley, parang fantasy queen. May fantasy queen ka pa? Point in time kasi sa blusang sunod itim. Yung mga blusang itim, the next start sa blusang itim. Tapos Rosa Mystica, karoon pa rin ng mga trilogy noon na I played the role of Sleeping Beauty sa Regal Films. Madonna, Babaeng Ahas, mga ganon. Fantasy Queen din, pero nag-stick talaga yung eternal star. I don't want to sound conceited and arrogant. I'm thankful that they feel that my legacy is eternal, di ba? And craft or my... Dapat siguro tanongin natin yung mga tao nagbigay sa akin ng title, bakit eternal? Saan ako naging eternal? Sa beauty ba? Sa talento ba? O yung aking legacy as a star? Ikaw ay kinilala bilang child star. Oo. Anong pelikula? I started sa mga kabataan ngayon na hindi naman siya. Medyo kailangan natin i-reintroduce ang ating sarili. I started at 3 years old, sorry. At anong pelikula ito? Wanted Perfect Mother At ng Dea Productions. Ang director si Tito Libro. He was my mentor. He was my discoverer. Ang kasama ko dito, Tito Morley, si Ate Gina Alahar, Arnold Gamboa, mami ko si Tita Liza Lorena, Tito Dante was my dad, Tita Boots was my stepmom, Ariosto Reyes. So kasama namin. Ang yumaong napakagaling, mahal na mahal ko si Kuya Ariosto Reyes. Isa sa mga sikat na child stars ng araw. Maaga kang na-expose sa camera. 3 years old. At yun ba ang dahilan kung bakit parang yung mga anak mo hindi mo pinag-artist?
artista. Yes. Ayaw mo rin silang ma-expose, ayaw mo rin silang matroma sa mga intriga. Totoo, yun ang rason. Ayoko silang maka-experience ng trauma, na undue trauma. And I don't want them to be harsh reality of showbiz. I don't wanna sound bitter, pero gusto kong maging totoo na ang showbiz can be, ang dami na nagsasabi naman ito, it can be a very unforgiving industry. It can be brutal to a lot of people. It pays good money, it can be friend, but it can also be a foe. Isang direktang tanong, na-trauma ka ba? Sa paanong paraan, kailan? Sa maraming paraan, too many to mention. But siguro ang una sa lahat, I have to be honest that I have to admit, ito rin yung pagkikwento nga lang sa'yo nito ngayon. I'm getting a bit emotional about it kasi I feel that I lost my childhood. Kumbaga parang hindi mo naranasan. Yung normal na naglalaro kayo sa tumbang preso or ang dami ko mga larong hindi alam yung mga tumbang preso. Pangalan lang, alam ko may tumbang preso pero hindi ko alam kung paano laruin ang tumbang preso hanggang ngayon. Nalungkot at pinanghinayangan mo. Oo, nanghihinayang ako at kinalungkot ko yun. At hindi mo pinagdamot yan sa mga anak mo. No, hindi ko yan pinagdamot sa kanila. Kung ano yung hindi ko naranasan, I made sure maranasan ng mga anak ko. Yung normal na ginagawa ng kabataan. As long as, of course, nasa mabuti. Diba? Everything in the right perspective, Tito Morley. Pero ibig sabihin yung paglalaro sa kalye, paglalaro kasama ng mga kaibigan, going out anytime they want to, going anywhere they want as long as it's safe. Yun, lahat yun pina-experience ko sa akin kasi talagang para akong nakakulong sa tore. Parang feeling ko ako si Sleeping Beauty. Ibig sabihin, yung mga bagay na dapat gawin ng isang bata ay minsan isang panahon na ipagdamot sa iyo ni Mami Miga. So malangit na hindi si Mami ang nagdamot. Ako sasabihin ko na siguro, kasi really kahit pa sabihin ng iba dyan, of course you will cover up your mom, your dad, but it always takes two to tango. Tito Morley, FYI, bago ako naging artista, na-overhear ko lang sa telepono na merong hinahanap na child star, ang Leia Productions. Kami ng Tita Eden ko, hanggang ngayon, 85 na siya. Hi, Tita Eden, nag-alaga sa akin up to now. Siya ang kakonsyaba ko na nag-audition sa Leia Productions. So, ang feeling ko, well, siguro it's a little of everything. But in everything, it takes two to tango. Hindi ko pwedeng sabihin, ayoko hindi mo na isang nanay ko na siya may kasalanan, tatay ko may kasalanan. It's a little bit of everything. Ako din kasi gusto ko naman Ginusto ko Bata pa lang ako, alam ko na kung anong gusto ko Tito Morley. Ang gusto ko, tinanong ako ni Tito Lino na, as a matter of fact, ang winning line ko yata, kumbaga sa beauty pageant, tinanong ako, what do you want to become when you grow up? Ang sabi ko, I want to act. Hindi, akala ko pasasayawin ako, magdadrama ako. Wala nang pinagawa sa akin. Pinauwi na ako. Akala ko nga hindi ako Yung pala, thankfully, winning answer pala yun. Winning answer. Oo, so, nakuha ka, aside. napili ka. And really talaga, bata pa lang ako. That's what I've always wanted to do. Aminin natin, in big part, major influence ko were my parents. Kasi sumasama ako sa taping mami ko, taping ng dad ko. Kung may babalik kang laro, may gusto kang laruin nung panahon ng bata ka at ibibigay sa'yo ang pagkakataon na yon ngayon, anong laro ito na hindi mo nagawa nung bata ka na gusto mo ngayong ma-experience? Ano yun? Yung ginagawa? Text. Kasi makikita ko yung naglalaro yung mga bata. Pag lumalabas ako, yung nakakatakas ako sa takas talaga. Ito again I want to make it clear na hindi naman a battered child. Not at all. Kung hindi pa nga, baka na-spoiled pa ako ng mga magulang ko. But masyado ako naging sheltered because, of course, they were very protective. I am the only girl. So, hindi ako nakakalabas basta-basta sa labas ng gate namin, Tito Morley. Pero yung mga paminsan-minsan nakakapunta ako doon sa kabilang kalye at nakikita ko yung sa sari-sari store may mga bata naggaganon-ganon ng text sa mga maraming papel. Gusto ko yan. Gusto ko gawin yun. Habulan. Habulan naman nagawa ko yan. Habulan. Shato. Mga... Yung panahon natin, shato. Yung pinapalo. Yung pinapalo yung kahoy. Ayun, baka yun din. Gusto ko din yan. Sorry, hindi po ako nagpapasocial friends pero hindi ko alam yung shato. May bago na naman akong goal ngayon, si shato. Ay, bahay-bahayan. Ginagawa ko naman si bahay-bahayan. Alam mo na anong role mo doon pag nagbabay-bahayan ka? Dito Morley, ito nakakatawa. Ako yung nanay. Luluto-luto ko pa sa kapatid ko kay Anton. Tapos yung mga classmates ko sa school. I was able to have friends naman in school. Tapos yung mga kababata ko. And yung mga kasama ko sa set. Especially si Kuya Dick, si Roderick Paulate. Trivia lang
lang ako. Oo. Na dun sa mga shooting namin nung araw, shooting po ang tawag namin pagka yung may ginagawa kaming trabaho sa pelikula, di taping, pag taping sa TV yun, wala ako sa mood mag-shooting, o diba, kailangan makita ko si Kuya Dick. Kadalasan naman, pagka tinatanong ako, who do you want to work with? Sasabihin ko, Vilma Santos, Roderick Paulate. So pag wala sila sa set, walang gana akong magtrabaho. Ibang klase ka pala ng bata. Pero, naranasan mo rin ba yung isang ordinaryong gawain ng bata? O nangyayari sa mga bata yung nakipag-away, nagsabunutan? Kasi normal yun eh. Tito Mars, alam mo, hindi ka maniniwala, pero hindi ko siya na-experience. Na makipag-away sa kapwa bata? Away? Parang nung magti-teenager pa nga yata ako nakipag-away. Pero yung away sa school. Bata? Oo, bata. Away bata. Oo. Ano? O, hindi mo naranasan. Alam mo kung bakit, Tito Morley? Hindi ako tumatambay sa kainan ng mga bata. Pinapastay ako ng mga teachers at ng principal sa loob ng principal's office. Hindi ba boring yun? Boring. Everything naman, they were all it was born out of love. Overprotective lang tong aking mga teachers, yung principal namin. Kasi one time no, lumabas ako. And I was so thankful, nakakita ako ng mga kapwa ko, bataan, yung mga nanay, picture taking sila sa akin. Hindi ko makalimutan yung parang first taste ko of panic. At sana, wag naman masamain ito, no? Pero I appreciate the attention. Pero yun parang nag-swarm sila sa akin. Parang natakot ako na talagang gusto ko nang umiyak. Kasi bata ka na. Kasi bata ako. And siguro nakita yun ng teacher, ng principal, and siguro kinausap din ng parents ko. So, ang ending, nandun ako sa faculty, nandun ako sa principal's office, yun ang tambayan ko pag recess. At saka aware ako dito, Morley, na yung ginagawa ko, trabaho, na ginagawa ko ito para kumita ng pera, para rin ma-express yung hilig ko sa pag-arte. Hindi ko sinasabing ako napakagaling na artista, pero yung hilig ko sa pag-arte na i-express ko. And alam ko talagang, it's a profitable industry. Ang dami mong pinagdaanan bilang isang bata, bilang child star ng showbiz world. At marami ka rin naranasan mga trauma, kagaya ng mga ikinuwento mo. At ang sabi mo nga, ayaw mong maranasan yung mga trauma na yon ng iyong mga anak. No. At saka ano lang yan, Tito Morley, it's just the tip of the iceberg. Marami pa akong mga traumatic experiences. Pero, kumbaga, ngayon, I've forgiven and let go of them. It's all part of being in the industry. Di ba, aminin natin ito, Morley, yung mga bashing. Matagal naman na yan eh. Mas naging larger scale lang ngayon kasi nagkaroon ng social media. Totoo yan. Pero, nandun yung rejection, nandun yung para kang nasa magnifying glass, parang feeling mo, pigil na pigil yung lahat ng kilos mo. It's like you're living in a fishbowl na lahat ng tao nakaobserba sa'yo. Everybody has the right to say things kahit na hindi naman called for dahil public property ka. Rejection. Ano nga ba ang rejection? Paano ito pumasok sa buhay ng isang snooker? Oh my goodness. Tito Morley, ito no, kinikwento ko na lang because it's part of my history without any bitterness. Pero, some people think that nepo baby ako na nakuha ko ang mga proyekto ko because parents ko artista pareho. No, not really. Kasi meron din akong mga roles that not necessarily that I had to audition for, pero parang pinagpilian din kami. And meron dyan na yung makakarinig ka na, si Snooki, ganito. Si gantong artista, mas gusto ko. Yung gano'n. Na naririnig ko ha. Siyempre, for me, parang masakit din pakinggan. Diba? As a kid na binubuo mo pa lang yung self-esteem mo, pero meron ng comparison na si ganito, mas maganda. Si Snooki, cute, pero mas maganda ito. Gano'n. Masakit? Oo. Siyempre, Tito Morley. Not because I'm vain, but because I know that I'm being compared. At saka, ibang, that they're not complimenting me. Who wants to be rejected? Who wants to be put down? Who wants to be compared? I don't think any one of us wants to be compared. Though, ang katotohanan naman sa buhay is, hindi natin naiiwasan. Pero ako sa mga anak ko, mapunta tayo sa mga bata. Ako masasabi ko truthfully, I've never compared them and I have no favoritism. Sino ka ba bilang isang ina? Sino nga ba ang isang snooker na bilang isang nanay sa loob ng bahay? Naku, Tito Morley, ako'y makulit na nanay. So, minsan parang yung mga anak ko na-overwhelm sa akin dahil may kiniklaim ko na cool mom ako. At pagka nakaharap ko naman yung mga friends sila, cool ako. Sabi ng mga friends, I love you babies. And my children naman are so proud of me. They say naman, Mom, our friends say that you're a cool mom. Pero pagka sila na,
medyo nagmamorph ako ng konti dito, Morals, at nagiging medyo nagger ako na nanay. Nagger, in a sense what? Kasi masyado akong yung I'm too careful and cautious and fearful of a lot of things dito, Morals. So parang ko yun sa kanila na natatranslate, for lack of a more intelligent way of putting it, parang nami-mirror or nabubuhos ko sa kanila yung mga fears ko, yung mga worries ko, yung mga insecurities ko about some things. Sa kanila ko na nababagsak, if that makes sense. Sundutin natin, nagmula sa kanya ang salitang insecurities. Meron ka pa bang dapat ika-insecure? O balikan natin yung sinasabi mong insecure time. Nako, Tito Morley, yung pinaka-insecure time ko siguro nung 14 years old ako. Bakit? Kasi yun yung awkward stage ba natin sa showbiz, 10 years old, papuntang 14. Pero at that point in time, kinailangan ko magbalik pelikula because we went through some tough times noon, and talagang it was my resolve to be able to help my family in any way that I could. Naglakas loob na lang akong pumasok at presenta ng aking sarili sa Regal Films. Actually, na-discover ako ni Mother Lily through Mr. and Miss Magazine. Thanks to Tito Nestor Cortez. Tapos nag-meeting niya ako. Sinize up muna ako ni Mother. Tinignan niya kung pwede ako sa underage. Kapala na lang ng mukha na, sige, nandito ako nakikipag-meeting. Gusto ko pong mag-artista, pero deep inside, ang dami kong insecurities na. Ang payat-payat ko. Feeling ko, ang laki-laki ng ilong ko. Yung ganun ba, Tito Morley na. We all go through that naman yata, I think, diba, Tito Morley? Merong parang feeling mo, ugly duckling ka. I'm just thankful, Tito Morley, that I have a very loving and supportive family. And I have a group of friends also. My manager at that time, Tito Nestor Cortero, was very loving and supportive of me. Na eventually, parang overcame, tama ba yun? Mm-hmm. Is that the right term? Parang I overcame that insecurity na ako, feeling ko parang si Pinocchio ako. Kasi in school nun, I remember nung high school, parang may mga bully-bully din, experience bullying na, may mga lalaki pa, yung mga nambubully na, Snoopy. Gaganon. Talaga? Oo. Tapos yung maririnig mo, ay, ang nipis ng buhok. Yung mga girls din. Kalbo ba yan? Yung mga gano'n. Talaga? Oo. Siyempre, as a kid, no matter how intelligent, no matter how level-headed you are, bullying is bullying. And, diba, and hurting word is a hurting word. Manhid naman ako. Hindi man ako robot na hindi ako maapektuhan sa sinasabi nila. Mas weird naman yata yung kung catatonic, stoic lang ako sa sinasabi nila. So, siyempre, I was affected in a big way sa mga bully nung high school sa akin. That served as my trigger, my inspiration. I turned it around for my good. God turned it around for my good. Na ako ay ma-challenge. Na sige, ganito kayo. Babalik na ako and I will show you. Itong sinasabi ninyong ganito, ganon sa itsura. Mamahalin ako ng mga tao pag nag-artista ako. Medyo ewan ko kung maling motibasyon na. Magandang motibasyon, no? Pero ako medyo natatakot kanina itanong ito. Ito yung sinasabi mong payat na payat ka. Oo. Ito yung sinasabi mong malaki ang ilong mo. Ano ang ginawa mo? Ito, Morley, ito. Siwala tayo sa payat. Yung payat na yan, nagkaroon kasi ako ng anorexia nervosa. Nakakalungkot. Kinailangan kong aminin na nung araw stigma sa mga tao pagka inamin mo na meron kang mental condition. Kasi, di ba, automatic sa tao pag sabihin natin depressed. Isipin na nila, lang to, generalized eh. Pag sinabing depressed, akala nila nasa high-end ka na, kumbaga nasa pinakatugato ka na ng pagka-depressed na any moment mananakal ka na o tatalong ka na ng... I don't mean to put anyone down. Kumbaga, iba-ibang levels yan ng mental challenge or mental illness. And sa akin yun ang nangyari. Nagkaroon ako ng anorexia nervosa na napagkamalan na ako daw ay nagtitake ng drugs. So, kinailangan ko pang mag-guest sa Star Talk pa noon na ang host pa si Don Zulueta na who was so kind to me at the time. Off-cam, sabi niya, Snooks, I don't know if you remember this, and I'll never forget it. Nasabi niya yung parang, she made me feel that she felt my pain and why that people are so judgmental that I had to go to the point of having to explain why payat ako. Na kinailangan ko pang ibulgar yung aking deep dark secret nung time na yon. Kasi nga hindi pa tanggap sa ating society na maging open ka about your emotional mental health. Tapos yung sa nose naman, Tito Morals, hindi ako nagpa-enhance, kundi nagpabawas ako ng nose. Kasi ang haba ng nose ko talagang parang siya yung tinatawag na Pico de Loro. So, pinatabas lang namin. Pero pagpapatabas lang. Pero
ito ay nangyari during the time nung gawin mo na yung underage? Hindi. After underage, Tito Marls, ano ito, no, kami na ni Albert Martinez yung magka-love team eh. Nakalimutan ko exactly what film. Doon ako nagpatabas ng nose. Speaking of Albert, kumusta kayo ni Albert during that time ng love team ninyo? Naging kayo ba talaga? Tito Marley, si Albert was my first love. At 14 years old, nigyan ako ng tiwala ng aking mga magulang na i-express ang aking pagmamahal at ma-in-love sa isang opposite sex in the person of Albert Martinez. Ilang buwan, ilang taon nagtagal ang inyong relationship? Tito Marley, 2.5 years. Tagal din, ano? Parang ngayon na pag-uusapan natin, parang yung kabataan ko, no? Yung pagdadalaga ko, parang na-spend ko with him. No? Parang in a way, yung growing, yung aking puberty years, no? 14, 15, 16 and a half kami ni Albert. Parang I kind of grew up with him. Parang naging mentor ko rin siya in a lot of ways, in a nice way. Kuya, parang gano'n. It was good while it lasted, Tito Mars. Gaano ka kasaya ng mga panahon na yun? Parang siya na yung lahat sa akin. Ganun pala pagka yung first love. Wala ka ng ibang tao nakikita kundi siya lang. Parang gusto mo parating magkadikit kayo. Parang napaka-inseparable. Ganun. That may pagka-possessive pa itong kaibigan mo, Tito Marley. Ano yung alaala mong hindi nawawala kay Albert? Alaala. Yung pagka... Alam na kasi siguro na... Kasi 21 na ata siya, 22. Nung, or 20 yata at the least, nung kami naging mag-boyfriend. So, para rin siya naging kuya. So, hindi ko makakalimutan sa kanya yung mga pagka-stricto niya. Very possessive, very... Siguro yung possessiveness niya came from a good place din eh, I'd like to believe. Yung masyado na siyang protective sa akin. He was overprotective because nga, bata pa ako. And ayaw lang niyang, meron akong maling magawa o masiraan ako sa ganito, mapulaan ako sa ganon. So, from even my nails, to my hair, to my makeup, talagang ano yun, alagang-alaga ako ni Alberto, ni Lita. Ano yung unang binigay na regalo sa'yo ni Albert? Ay naku, yung unang bigay niya sa akin, sing-sing. Sing-sing na agad dito, Morris. Gold. Real gold. Oo, na may diamonds. Oh. Inalala talaga. Saan Hindi na siya? makalimutan. Yung ring to Morris, ay sorry to say, but medyo naitapon ko po. Ito naman ay kwentuhan lang naman, ano? I mean, these are all... Ano ito na itapon mo na nagalit ka na? Oo. Nakakainis. Hindi ako materialistic. Hindi. Maganda naman na hindi tayo materialistic. Pero, kidding aside, naitapon ko talaga yung sing-sing. Oo. Ano ito? Ba't mo siya itinapon? Para bang... Siguro para sa akin, parang symbolic yun. Itinatapon ko na rin ang pagmamahal ko sa'yo. Letting you go, so I'm letting this ring. I'm taking this ring off my finger and throwing it out of the window. Literally, tinapon ko sa window. Snooki, marami ka na rin namang naranasan. Marami kang dinaanan. Ilang beses ka na rin nasaktan. Sunod-sunod, nangangarap ng isang pag-ibig, pagmamahal. Pero at the end of the day, lagi kang talunan, lagi kang iniiwang luwaan. Hindi ka pa ba nagsasawang magmahal? Kasi napagod na rin ang puso ko. Nasaktan ng maraming beses, nasugatan ng maraming beses. Ayoko na. Snooki, ikaw mismo nagsabi, isinalarawan mo si Ricardo Cepeda bilang isang mabuting ama. Naging mabuting asawa, good provider. Question ko lang, anong reaction mo lang nung magkaroon siya ng problema nang siya ay kunin ng ating pamahalaan para ikulong? Yung puso ko parang binibiyak, pinipiga at durog na durog talaga dahil sa pagsisisi because of the realization that I did a stupid mistake, to say the least, na hindi ko na pwedeng bawiin. Ang laban naman sa mundong to is not only of flesh and blood but also of principalities. You know, nabulungan ako ng kalaban na walay mo na yung asawa mo, kaya mo namang buhayin yung mga anak mo, kaya mo naman eh, may pera ka naman, sikat ka naman. Yung mga panahon na naghiwalay kayo, naiwan ang dalawang bata, si Sam at saka si Sachi, bilang isang ina, paano mo sinagot yung mga tanong nila, where's my daddy? Ay, iyak ako. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo.